Mabilis na yan. Pero may tulog to pag umabot ng late game sa Arcanis. Oh, may Mipo eh. Anytime na merong Mipo sa isang game, yung merong Mipo, pag dumating sa dulo, syempre. Pero additional man, kumbaga sa work power, additional man power rin si Mipo eh. Plus 5, plus 4 yan eh. Pero ang pinaka-isa bang nakakatakot na galawan dito sa Arcanis, yung Axe, unstoppable force yan pag early game, di ba? Oo, harangan niya lang. At saka lalo pang ma-amplify yung paggamit ng Axe. Given na meron silang Tread Protector na may living armor. Kumbaga, pag nag-decide yung Axe na mangharang, manggamol sa early, pag nandyan yung Tread Protector, kahit malayo yan, isang long range support yung Tread Protector. Isang armor, living armor. Di isipin mo, living armor na, ilan yung armor nito binibigay? Wala na ba itong armor? Hindi, nagbablock na lang siya. Nagbablock ng damage, 80 damage. Plus, merong Call Me Maybe. Oh my God. Sakit, no? Sa Hunger Games. Call Me Maybe. So ito mga kaibigan, relax lang tayo dyan. Alam ko na mga nag-iinit kayo pero yun nga, pakita muna natin. Nag-iinit kayo, nag-iinit din kami. Oo, actually, sobrang init namin. Mga imbang t-shirt namin. Yan! Yan ang aming mga imbang Mineski TV shirt. Tsaka Mineski TV background. Kinangkong. Mineski TV Stone Cold Stunner. Yan na, ito na eh. Hi! Yap! Biba! 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 Mineral water! G! Sabi ni Art Critic, rock na daw ito. Easy. G unit is real. G unit is real mga kaibigan. G. Hi! Sa wakas! It's time for the main event! Sa wakas! 3 games of Dota for the undisputed playoff bracket! Pakilala uli natin para sige, pakilala introducing from the south side peeps mga kaibigan. Gabriel is Vengeful Spirit, Play Hard Axe, Heinrich is Horino Masterino. We have Prosper Pichay and Mighty Savior sa top. Is this a new meta? Mineski mga kaibigan. Queen of Pain ni Bimbo, ang pinakamasim na Queen of Pain na makikita nyo. Gio on the Skyrat Mage. Owa on the Witch Doctor. It is Jesse Bash on the Viper and Kukum Martin using that Storm Spirit. Look at the ward placement mga kaibigan. Galawang Breezy Boys. Ayan. Arcanis. Oy, pero masipag. Grabe naman si Gio Hotdog. Kuya G. Si Gio Hotdog or Early Gold. 50. Sarap. Pasko galing kay Nino. At ito na. Depende sa laning to. Mineski ang makakakuha ng mga early runes dito. Mineski will get both bounty runes dito. So, pabor ang mga pangunang pangyayari para dito sa kukunan ng Gigabyte. Kung baka nagpaputok ng... Ito na tayo sounds pare. Meron. Hindi mo narinig o nabingi ka na? Music. Background. Mga Meron. Mahina lang, hininaan lang. Hininaan lang. Sige. Interestingly, mga kaibigan... 2-1 to yata Mineski rito. Viper, Witch Doctor on the top lane. They will be up against the Threat Protector and Troll Warlord. Parehas na yung 2-1 to rin dito yung lineup. So, tignan natin sino mas... bumalik sa lumang meta, no? 2-1-2 meta mga kaibigan. At ito, Storm Spirit laban sa Mipo. Grabe bumaksak. Kuko Martin, binaharas dito si Ketchup ng Pinas, pero maganda naman kaya pala siya na ganito. Para medyo mataas yung niya. Yung resistance. Pain tolerance. Pero yun lang yung living armor lang, solidong prison Pero ito masakit to, dalawang may pakpak. Si Agilus tsaka sino ba yun? Yung repa ni Agilus. Pero magsakit. Si Angel Oxino tsaka si Ding Dong Dante siya, dalawang si Agilus, sino ba yung yung basta. Ano man palabas yun? Hindi ko alam. Mulawid! Yun! Dalawang nalipad na anghel, delikado to. Siyempre kasi sa simula, malakas talaga may pakpak si Hagorn pala yun. Yung axe. Pero lamang sila dito, may puno sila Ako, feeling ko dapat iniwan na lang si Play Hard sa baba Tingnan mo, Mineski pa biglang lumamang sa laning ngayon no? Ito, na first blood mga kaibigan ni Kuko Martin sa baba. 1-on-1 with the great one yun Anytime na namatayan ka ng mid, na first blood ka sa mid. Tsaka dati solo kill, solo experience yan para dito sa Storm Spirit na alam naman natin na nag-snowball. Yung
laro niya or yung kung paano siya yung magiging effect niya, madedetermine sa mga early kills yan. At ngayon, nakakuha siya ng kill. Meaning, makakakuha siya ng early levels, early gold, early battle, maaabot niya ang early level 6. So, mauna siya mag-rotate dito. Tignan natin, kung mapapatuloy nila yan. Pero maganda yun, nakasmoke kami Mineski going in the mid lane doon. Tignan mo dito, ay hindi pala kalaban pala yun. Sila Jabriel pala yun. Nakasmoke na, pero si Owa yun. Kinuha niya yung Invi kasi pinabalik yung yung bote. So, not a good time to use the battle cross. But still, yung sinasabi natin ditong laning power, ayan na nga mga kaibigan. Naku po. Si Kuya Heinrich, naku, magiging ketchup sa dito. Jabriel is there to help, but I don't think he will help. Jabriel, going to help, pwede rin siya maging victim sa club doon. Kung magkakataon na yun, dahil tatlo ang nandun sa Mineski, and Mineski is the first one, mga kaibigan. They get 2 kills, mga kaibigan. Yan kasi tingnan mo yung fight recap. Yan ang problema pag passive support yung Trent, yung Trent. Parang one roaming ka lang, yung isa medyo defensive. Mahirap kumover, especially kung offensive supports yung kalaban mo. You have Skyra at saka Witch Doctor. Parang hindi compliment no? Yung bench pull sa Trent. Isipin mo, isa na nga lang yung kukover na hero, isa lang ang pwedeng i-disable. Single target stun pa. Yun yung mahirap, oo nga. Siyempre, yun yung pick nila Sider siguro, kung ganun, double coverage siguro, ES, Lina, pwede. May mga ganong, ganyan ba yung naisip mo? Para may dapat ganun, para meron silang CC. Kagaya nito, kung gagangkin yung mid nila, kahit mag-teleport yung Vengeful Spirit, isa lang naman ang mapipigilan niya ron dahil isa nga lang yung stun niya. Kumbaga, rap mahi. At medyo nakita yata ng Mineski yung butas na yun. Totoo yan kasi, ang gagawin lang naman ng Trent dito, mga repo sa early game wala naman siya ng binibitaw na damage kasi. Yun yung pinaka-problema mo. Pagka yung support mo, hindi pandigma Kumbaga, defensive support siya. At nakikita naman natin mga kaibigan. At even in the lanes, kahit tatlo sila, kaya silang bulasin nung na kapag yung isang support ng kalaban, medyo passive. Walang katakot-takot yung dalawang support na mag-gang at mag-roam. Yun yung nakikita ko na. And Mineski getting their third kill of the game. And Mineski dominating all lanes, mga kaibigan. Dito sa early goings ng ating laban, 4 minutes into the game, they are up by 3 kills. Silipin natin ang ating graph. Pero the equalizer. Ang neutral creeps dito. Ganun yata ang plano talaga nila. Magro-rotate talaga si Heinrich dito. O napilitan lang siya. Kasi mostly, hirap na Hirap na yung hirap na yung nangyayaring digmaan. Kailangan lang siguro nilang umasa sa experience dito. Mabilis ang experience spike dito, but look at this, Kuku is also being left unchallenged. So, is this a good choice? I don't think they don't have any choice at all. Well, Mineski, ang ganda ng lineup nila. Yung transition ng lineup ng Mineski going into the mid game, yun ang magiging pinaka-crucial dito dahil they can actually finish the game. Not early. Nice kasi, simple lang. Dahil pag nakuha na ko yung core kid niya, yung Storm yung key item niya, pwede na sila magtatalon dito. Walang pipigil. Meanwhile, nice play coming in by Mighty Savior. And of course, the power of the Living Armor by Fried Butterflies, neutralizing yung combination play ng Witch Doctor plus Viper. That's a good play coming in. Much needed break para sa Arcanis makabawi. Pero Jay getting another kill on the axe. Arcanis needs to slow down and of course mag-ingat. Kasi napaka-explosive na lineup ng MI, especially early. Ang kailangan ng Arcanis dito, chill, take their levels, get their items, and then makipagbakbakan mamaya. Hindi nila kayo sumabay early. Obviously. Ako po, the Viper being taken down on the top lane. This is a surprise. Na sinasabi natin dito. Kapangyarihan ng Troll Warlord. And of course, the number 1 hitter, Mighty Savior ng Cebu. Maganda ang paparita dito. Kasi pwede siyang makipagpagtigasan ng mukha kasi may siya. May living armor. May living armor siya. Kaya naman nakapangyarihan ng living armor. Pero ito, Jabriel going. Jumping in, mga kaibigan. Mukhang they will be able to get this kill. Axis here. Ito ang counter go dito, mga kaibigan. Ang ganda rito. One more hit, pero Jabriel Ramos going back. The heal! And the heal are doing it over. Pero wala siyang hammer. Still alive. And there will be no revenge kill on the side of Mineski rito. Nako po. 5-2 ko lang. So far, anong masasabi mo dyan? 2,000 gold XP is just 1,000. So this is still a very close match. When you realize na yung main mo, it takes time to farm. And of course, play hard dito na bait.
Naku, delikado. Pero hindi. Dahil, There's a stun and mga kaibigan, nagdadalawa ko isip, wala mana, oh my God, at na, paikot-ikot na parang Chubibo mga kaibigan. Pero they might get another kill dito. Here comes Viper. One more. That lucky miss. Nag-miss. Lucky miss. Pansit Canton mga kaibigan. Napawiw. Eddie Wiw. Alam mo, at kung gusto nyo kumain ng Lucky Me Pancit Canton, edi pumunta na kayo sa pinakamalapit na MI dahil nagsiserve kami ng Pancit Canton Mighty Savior, grabe umariba. Wala siyang kinakatakutan kasi number 1, kapag nasa likod mo si Pospro Pichay, I got you covered. Ay, kita mo yan, oh. At dito, nag-iirap ang Mineski kay Mighty Savior. At there's a tip reaction coming in, Kwedi. Sino babagsak? Sino mapalad? Sino tunay na baliw? Ay, tumalon! Rolling Thunder! Rolling Thunder in lumaban. Pero si Mighty Savior naipit. Dabo siya dito ni Kuko Palad, tumambling. Kuko Martin, mga kaibigan. Ang top whitening soap. Ang bilis ito, counter. Ay, naku. Buhayan. At ito, counter go dito, mga kaibigan. Heinrich. Nagkepeng. Nagpo-poop. Gusto mag-poop, gusto pumigil, pero hindi. Nakipagpagbaka dito. Arriba. Sakit. Tataylod. What a play coming in by Goku. Alam mo, ang ganda ng abuse sa Soul Ring, no? Pero ito pa, nag-ahabol pa rito mga kaibigan ng Queen of Pain, ha? Pero, I mean, mission complete. If you're Arcanis, you already saved Mighty Savior and the potential streak. 2-0 siya dito. So, that's still a very good play if you're an Arcanis fan. Eh, ito na yung sinasabi mo dito. Ang pagbango ng api, play hard, getting the space needed to get that crucial dagger. Kailangan i-layer yung dagger niya as early as possible, pero I don't think makukuha niya within 15 minutes of the game dahil medyo mababa yung network niya. At ito, sumaka si Jay dito mga kaibigan. The wave is real mga kaibigan. Gamol Gaming. Winebang Crips. Ginamol. Pero inabol siya. Yung inabol siya rito. Tingnan mo. Mahabol yan. May blink out yan eh. Wala, ang problema sa Arcanis dito, kulang pa sila sa CC. Ibig sabihin ng CC, crowd control o disable para maghahabol. Especially kanina, di ba? Ilang beses silang tinamblingan dito ni Kuko Martin. Ilang beses nag-Spencer Reyes move eh. At sa ngayon, di pa kasi, kulang pa kasi si Pichay sa Senado eh. Level 5 pa lang siya. But look at this, Heinrich, the gold. Oy, pero ito pumasok dito. Grabe, Rolling Thunder. Hinabol ni Kuko ang sakit, Kuya Eddie. Killing spree. Kuko is doing it. 9-3 is the score. At again, this player this guy is giving them cancer, ha? Oo. At pag napansin mo yung boots niya, Aji Boots. Aji Boots is real. Bababalitan. Narinig ka. Nakita ni Kuya. Hops! Oy! Mga kaibigan, monte ka ng tamahan, Agilus. Ay, hindi. Si Angel Oxin yan. Si Munawin. Ano ba ni Angel Oxin doon? Ito si Agilus. Hindi ko alam. Alwina! Si Alwina! At si Agilus. Diba si Kuya Dwayne? Alam ni Kuya Dwayne, nanonood siya ng palabas. Kapuso. Pinabati ko nga pala ang tropa naming bagong member na nakapuso, si Juno Mars. Congratulations. Nakapirma na siya sa GMA. Look at the series right now. It's 4,000 gold difference and 2,000 XP difference para sa Mineski. Still, you don't count Arcanis out. Isa sa mga comeback kings to. Kasi ang lakas ng Arcanis yan Mid to late. Magpipick pa yan. Pag laging 5 na yung Wipo, si Tol Warlord, nakakuha na ng BKB. Ayan, BKB ang solusyon. Sa Mineski. Sa lahat ng gulo, BKB ang solusyon. Dahil magic. Kung ang eater mo, troll, nag-travel na. Tatandaan mo si Agilus tsaka si Alwina. Mahinang uri yan pagka lumabas na yung The Big Boss no? Pag lumakas na si troll eh. Pero ito, Kuko Martin again. Pero play hard. Nagutom mga kaibigan, slam. Hindi na in-slam. Hindi siya nagutom. Hindi sakto yung threshold ng Welling blade. Pero ito, the death ward is real mga kaibigan. Pospro Pichay. Grabe naman. Hinoverkill mga kaibigan. Kumbaga, makakasuhan ka ng DNR pag gano'n ang ginawa mo sa puno. Hindi mo lang basta pinutol, chinap-chop mo pa. Tandaan mo, hindi naman puno ang Pechay. Gulay lang yan. Pero grabe yung ulti. Dinetward. Tapos, Glenda PH. Oh my God. Pero at the end of the day, nakuha ng Arcanis dito yung streak ng Storm Spirit, which is a good
Good trade. Kasi at least mapigilan nila yung Steamroll ni pagkalagwa ng ano rito. Pero ito si Kuya Bimbo naman. Uy, double orchid mga kaibigan. Is this a good choice, Kuya D? Hindi sila double orchid. Soul ring yata diretso si... sabi mo. Ayan o. Ano ko ba? Double silence, kumbaga ano na? Silencio por favor. Parang library na to. Alam nyo mga kaibigan, kahit bakasyon na nagsigraduate kayo, tandaan nyo, bumisita kayo sa library nyo, batiin nyo yun, sabihin nyo, di wow. Okay, sabihin nyo, ma'am, oras na. Ba't ka nagpunta sa library, iho? Namiss ko na magbasa, ma'am, oras na. Sabi ni Lon. Okay lang. At least, batiin nyo yung mga library, kung walang library, walang silence. Tandaan nyo yan. Oh my God. Ay! Kuya Duno, si Richard Gutierrez yun, hindi si ano. Hindi si Dingdong. Ano ba yung sabi mo? At nako, ayun na naman. Nakukupalat, show is doing it. Dying twice already at the span of only 3 minutes. Napakaswerte. Oh, the dead one, mga kaibigan, maasim! Oh, uy! Naku po! Mga kaibigan, si Bipo Delicado! Nagpanik Wala mana si Bipo! Nagpanik yung Bipo! Yun lang masasabi ko, nagpanik yung Nagpanik Mipo, binato niya na yung skill niya. Hindi niya pinansin na wala ng mana. Akala niya mag-scream, dapat binoxing-boxing niya. Katulong ba nila si Joel Torre dun? Hindi nila pinansin. Oh, the blink out is real, mga kaibigan. There's the TV. At nako, mainit. Mainit ang bakbakan dito. Dalawang wrong mistake coming in from Kuku, no? That's very wrong. I mean, hindi ka mamatay dapat. Mistake na very wrong? Oo. Triple negation. Kumbaga meron negation. Kumbaga double jeopardy nga lang ang maximum sa kaso eh. Alam mo ba yun, Kuya? Double jeopardy. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kasuhan ng isa pang kaso ng pareho. Hindi pwede yun. Makakancel yung isa. Alam niya yan, mga law students. Mega kill naman si Kuya Bimbo. May orchid na si Bimbo dito, so the healing potential is very high for the Queen of Pain. Especially this early, any hero na on the side of Arcana is caught off guard or masolo ng Queen of Pain dito, siguradong matetepo ka. There's the Viper Strike, mga kaibigan. Binura na, ito. Mighty Saber nagtago sa puno, nag-alat! Hoy! Double call, maybe but parang counter go! Nakinet, mga kaibigan, si Heinrich! Aray ko, Bin! Nadamay pa! Nako! Montik pa! Mga kaibigan. Nako, nagkamali na pinasukan liga. That's the problem. Akala ko ang ganda na nung call eh. Sabi nila, atin na to guys. Biglang dumating. Ang pinaka-problema kasi doon, wala silang disable sa kay Mang Kepueng. Si Mang Kepueng, ilang beses na nagde-death ward yan ng walang pakundangan eh. Oo, harap-harap. Anytime na makakabenga ka ng ano, pero doon, pinatay naman siya ng Mipo dito. Ito na, the power spike. Ang pangbangon ng Miporino Masterino rito. Pero the spikes are showing, the grabs are showing all Mineski's way. You have 7,500 net worth, and of course, 4,000 naman sa XP. 15 minutes into the game, Going 15 minutes, Mineski is still in control, pero hindi sila pwedeng maging kampante. Look at this, ito ang Gamol Foundation. Si Kuya Jesse Bash, mukhang magpapayaman muna. Meka, tranquil naman, and then double null. Item check muna tayo mga repa. The dead Bimbo is going for a BKB siguro or Aghanim, tas Orchid. BKB para manigate niya na yung burst ng poop. At ito, Mineski Kuku again getting Orchid as well. Axe already has a dagger. There's a smoke coming in. Earn pa lang si Arcalis Job. Ito, the smoke of defeat. Tingnan natin kung magtatagumpay sila rito. Nakasmoke sila. Play hard na po ito. Ang ganda ng hatak mga kaibigan. Napeste mga kaibigan. The combination plays. That's the swap mga kaibigan. The power of Arcalis is real. Counter go mga kaibigan. Double dead. Patay rin. Mukhang makakatatlo dito Arcalis. Agilus goes down. Tatlo patay. Aba, umintro boy. Tumatag. Grabe deadward mga kaibigan. Uninterrupted deadward. Grabe. Walang Martin with a double kill and the death ward is doing it. One more hit. They might take the connector. Ultra kill si Kuku. What a comeback from Mineski. Tatlo ang inalay. I don't know. That should be a total disaster. Ika ka ni 21. But the comeback is real. The death ward is doing it. Grabe. Napakahusay. Akala, just when we all thought that Mineski will lose that engagement, Kuku Martin malapulis sa pelikulang Pilipino, dumating pero at the very end, hinuli lahat ng kriminal, 4 ang patay. Pero kasi ang totoo dito, ito si The Rock si Dwayne Johnson, nakita mo yung artillery niya, pre, nilatrat sila ng death ward machine gun. Nabaliw.
Nabaliw. So far, wala kasing bibigil din sa Death Hindi, World. nag-swap na rin kasi. No choice. Wala na rin talaga bibigil. Pag malayo rin yung pagkakalapag ng Death World, may hirapan pigilan. Paano pag ginamit mo yung stand ng Vengeful Spirit para pigilan yung Death World? Paano mo pipigilan si Queen, si Storm? Oo. Marami talagang pangyayari, pero I like the combination plays of Arcanis dito na huli. Na Call Me Maybe, counter, next, tapos net, sabay stand. Grabe yung yung synergy. Ang kanina nakasmoke sila, naboso sila. Pero maganda, naboso gamers. Naboso gamers nila rito mga kaibigan. Ito na po, boss. Nahuli siya! Naboso gamers nga. At pinipin si G. Ping Larson! Ang tagal nung alam ko saan siya nag-TV pero napakatagal. Bakit mo kinig sa parehas na building, ha? Pumasok si Kuya Kuko mga kaibigan! Counter go pero... sabog mga kaibigan! Jay, napaisip, sumabog rin dito, counter go! Pero ito, maganda to. Blinking in. Mga kaibigan, Mineski, ang pagbago ng kapi, puro ganito lang ang drama nila rito. Palagi silang may huli! Puro na lang sa huli bumabawi, Mineski. Triple kill! Apat na naman ng patay. Apat dapat na magic plates na naman ng mga Cebuano, mga kaibigan. Pero napakalupit ni Roshan, sinapak niya dito si Kuya G, si Agilus. Sinapak niya si Kuya G. Pero wag niyong kakalimutan. Kung merong isang tagapagligtas sa mundo ng Dota, merong mighty na tagapagligtas, mighty Savior, mighty na Savior pa. Hindi ba lahat ng Savior malakas? Meron bang weak Savior? Pwede. Okay, silent Savior. Easy lang kayo mga kaibigan. Nag-aaway na naman ang mga chat natin. Easy lang kayo. Nag-aaway dyan. 2,700 viewers online. Huwag kayong mag-away-away. Easy crazy. Easy lang kayo. 24-13 is the score. Every time na ganito mga talaga. 5,000 sa graph, 7,500 sa network. Alam mo itong Mineski, parang Parang meron silang planong mabaho Never sila nanalo ng 5. Oo. Tsaka, ang problema naman kasi, pagka nilabas na ng Arcanis yung mga bala nila, wala na silang artillery. Kumbaga sa bakbakan, shotgun lang sila. Malakas sila. Sa dulo, wala na silang bibitaw. Kulang yung nila, yung arsenal nila. Hindi kagaya ng Mineski. Hindi kasi, aminin na natin, wala pa yung troll. Never pang sumama yung troll sa bakbakan. Ay nako, ito na. Pero tandaan mo, football team na tong Arcanis, ilan na yung umipiro? Ang ganda ng Call Me Maybe mga kaibigan, tinamaan si Agilus, tsaka si Mang Kepweng. That's the play. Patay na ito mga kaibigan. Viper strike. Naglalakad pero ito na si Tall Warlord mga kaibigan. Tatlo sa laban pero napakarami. The football team. Ang ganda ng Call Me Maybe. Pero ito si Bimbo mga kaibigan. Chay! Boom! Ulti mga kaibigan, hindi niya na pinaglaban. Takbo na mga kaibigan, Katibunero. Wala tayong pinaglalaban dito. The football team is real. 9 on 5 ang bakbakan. At yan na, hindi kaya. Arcanis taking down 4 without losing any heroes in return. And now, they are on the next level objective, which is the Roshan, and they will have this Aegis advantage. What a turnaround mga kaibigan when you say the comeback kings is real. Arcanis on how they play and how they execute. Unang-una, naboldyak ang Mineski dito. Hindi ko alam bakit nandito sila sa bundok tralale. Wala namang naglalaban Masyadong aggressive yung stance ng Mineski roon. Given natin na merong Axe, may Prospero Pichay, there are a lot of ways na pwede sila mahuli. Magsama-sama, at least dapat sila hiwa-hiwalay. Hiwa-hiwalay. Hindi ka pwedeng mag-flying B. Mag-split ka, mapipilitan dumipe, maghiwalay yung lineup ng Arcanis. Tsaka, anytime na napaka-talino mo dyan, Kuya D, alam mo bakit? Anytime na may Orchid ka, hindi ka naman pag 5 on 5 Kaya ka nag-Orchid para pumitas. The wave is real mga kaibigan. Mayday! Fall back! Eagle 1. Uy, ganim pala si Bimbo dito. Maximizing the damage. Dapat gano'n ng Mineski, gano'n. 1-1-3. Eto, nahuli na naman tuloy siya mga kaibigan dito. Balad! Na-silence! Rolling thunder! The counter goal! Mga kaibigan, Prospero Pichay, hinahin sa Senado! Tumakbo na si Kuya Player dito. Hinahin sa Senado. Pero sa kabilang banda, mga kaibigan, pinatay na naman si Agilus. Wala na kasing palabas na Mahirap na yan pag na-face out na yung palabas. Grabe. At naku po. Uy! The death ward is real mga kaibigan! At namatay si Bimbo! Might fall down as well! Triple kill! And Heinrich! Oh my God! Keeping the Cebuano dreams alive, and look at that! The graph is telling you mga kaibigan!
At naku po, delikado. No BKB mga pare. Yun nga yung sabi ko, di ba, sa drafting pa lang, malakas yung lineup ng Arcanis. Mid transitioning into late game. And definitely, the late game, sila ang lalamang dito. Dahil nga, may Mipo tsaka Tol Warlord sila. Mineski, may Aji sila, Viper, pero single target hero yan. Hindi mo naman mababiper strike yung 5 Mipo. Pwede kang paglaruan. Anytime, hindi. Tsaka pinakamaganda dito, you have to comment Play Hard. Play Hard has been doing so moves, mga kaibigan. Those calls na dalawa, more than 2 palagi inahatak niya, minimum 2. And when you call me maybe dalawa tinawagan mo sa isang sim, sulit na yun. Anong tawag doon? Conference call. Oo. Sulit yun. Sa cellphone nga, isa lang matatawagan mo. Hindi, pwede marami conference na hindi, sa tawag. Pwede sa cellphone. Sa cellphone, oo, kung naka-Skype ka. Hindi nga, pwede talaga, pwede sabay-sabay. Hindi mo ba alam yun? Hindi. Ay nako, conference call. 3-way. Hindi lang 3-way. Kahit 7 kung tumawag ka sa 4, magkano bill mo? Ano ka ba, may unli data na ngayon, tsaka unli call yun? Hindi, sabihin tawag ka sa cellphone. Pwede nga, unli call. Ay, super unli 25, puro kasi postpaid, mag-prepaid ka rin sa ano ba? Sige. May libre ng internet yun. Sige. Nakita ka, kaibigan! Easy breezy. Uy! Ba't tayo sa Play Hard? Oo. Iba talaga po. Grabe yung psychotic. Kapatid ko na yun, mga kaibigan. Oy! Hits 3! Call, mga kaibigan! Hits 3! Mga kaibigan, the Mega was na Play Hard. Ako, na-swap out. Ang ganda ng counter ko na Mineski dito. High reach, hindi napaparlin. Pecha, hindi niya magalang. Dami na mga kaibigan. Pero hindi. Jay, pinapanatan dito. Nagkakasal ko na dito. They will take down 4. Pero may Aegis. At eto, si Mighty Savior, Bensoy on the backline. Tignan natin kung may gagawin siya Mineski. Too much farm on the side of Bensoy. Dapat humampas na siya dun eh. Naubos 4 dun, pre. Ayaw, pre, na-isolate. Meron kasing bangin eh. Queen of Pain yung binanatan niya eh. Hindi mo dapat binabalat. Kung ikaw troll, hindi mo ba't babalatin yung Queen of Pain? Bakit ka mo, Kuya D? Blink out lang siya. Blink out lang siya. Dapat ang binanatan niya. Si Viper. Si Agilus. Si Posporo Pichay. Si Mang Kepweng. Pero nagsimula lahat yun doon sa chacha ni Pospero Pichay at saka ni nagulat siya dito, respect Witch Doctor, tsaka si dito Witch Doctor dito, yung apps nandito. Parang respect the MC yo. Ang ganda ng bakbakan dun. Oo, mahusay. Oo. Nagkabigayan lang. Ano mo, action talaga itong laban na. Talaga laban ito. Isipin mo, 20 pero, to 21. ang action, tandaan mo, pumapabor na sa mga Cebuano. Mainit. Kita mo yan, the grabs. Very steep drop. From 5K up to 5K down. Mga kaibigan, kakaiba, parang napalaban sa Baccarat yun. Napalaban ka sa ads, mga kaibigan. 5K up to 5K down. Binabati ko pala si Pacquiao. Ingat ka sa, mamaya ka na mag-doon na to binabati ko pala si Pingris. Oo. At speaking of Pacquiao, sa palagay mo, may tulog yan, no? May tulog yan. Pero, may tulog din siya. May tulog rin siya. Rest lang yan. Pero pupuso tayo kay Pacquiao, siyempre. Boxing naman yun eh. Oo. Yun ang totoong boxing. Tsaka, pag Pinoy, ano mo naman ang Pinoy? Nag-trip na item yun doon. Alam mo naman ang Pinoy, pag nanalo durog, pag natalo tsamba, alam mo naman yan. Yung poop ba, nagbe-blade mail? Nag-poop, nagbe-blade mail. Oo, dahil nag-blade mail na lang to. 4 stop. Pwede. 4 stop. Ewan ko kung Jesse Bash, pero ito, nakasmoke. Arcanis, foot belt. Panoorin mo muna, nakasmoke of this sila rito. Ayan, maganda. Okay, nagkakaabangan. Grabe talaga si Play Hard, mga kaibigan, if you would... Ayun na, nagkabanggaan na, nakakita na sa gubat ng tralala, pwede mong sumaw para maganda. Mga kaibigan, sa Viper Star si Jabril. Hindi nga lang nag-bounce. Eto na, Mipo with the book, Viper, ang ganda. Goal, mga kaibigan. Kuko Martin is here. Nagkakabakbakan. Mipo, mga kaibigan. There's a Mipo with a double kill. The death one, mga kaibigan. Amazing death one by Owa. And Play Hard is spinning around, mga kaibigan. He's in trouble. Oh no! Alam mo kung nasan si Troll Warlord? Basag. Nambabasag Gamol. Sa Gamol Productions, mga kaibigan. Sabi ni Mighty Savior, mamaya na tayo lalaban pang may laban na. Puso. Keep them busy. Keep them busy. Pero may BKB na siya eh. At some point, feeling ko kailangan niyang sumama sa Rumble. Ang point ng pagsama sa Rumble niyan, pag 6 latid na siya. Yun lang. Hindi, kasi ang alam mo, Arcanis, they are willing to trade even though mas marami silang namamatay na hero. Basta napipigilan pa nila yung progress ng laro. Pero, pagdating sa late game, wala namang sasabay sa Troll at saka sa Mipo pag nagsabay na sila eh. Tama.
Pero, Pero, ang susi dyan, pag may dagger na si Prospero Pichay, yun na yung the ultimate positioning nila. Skill nila. But look at this, the Amazing Deathward AMD. Amazing Deathward AMD. Parang ano yun Parang libreng promotion yun, pre. Ano ba naman yun? Super Amazing Deathward. Wala pero alam mo mga kaibigan, ang masasabi ko, Kuya D, maganda pinapakita nitong si Playhard. Kailangan nilang pigilan si Playhard pero unstoppable force na to Pag tumalon siya, tapos na ang boxing. Hindi, alam mo, pag kumunat palalo si Playhard, delikado ng Mineski dyan. Lalo na kung mag-blade mail siya, para sapuin niya yung Glenda PH. Oo, sa -1 ka agad, hindi pwede ba buhato si, bigay na si Jay dito mga kaibigan. And Jay is really playing a good game dito despite being down by some 3 times already. Kumpleto pa rin. Aghanim Scepter, Orchid of Malevolence, level is an BKB at a 27-minute game. But look at 9 kills. On top of that, maganda ang pinapakita ni JD. Item choices, BOT, Aghanim. Ito na, The ultimate. Dagger. Hex. Pag nahuli ka ng Mipo na may Hex at Dagger. Giba. At Aghanim, Giba ang Great Wall. Oo. At ako, I see Arcanis winning the next team fight engagement if Mineski won't be able to pick off someone. That Mipo. At least Mipo yung unahin nila pero ang ganda ng dami pang counter go dito. Axe playing the bait. Pero Mineski, they are planning to go for a wraparound jump. Here comes ang ganda dito pero the booms are real. Pero the force that is BKB. Gabriel Dapos. Ang ganda ng galawan dito. Mineski, win of face, blink out. Pero namatay yan mga kaibigan. Driver is in the middle of everything. And for the first time mga kaibigan, umepal na si Mighty Savior. The Savior is real. Humahan pa siya dito. Playhard, binabanatan. Win of pain. 3 hits. One more hit. Take down that there with the positioning blink. Ang ganda. What with the perfect play for Jay. Buluminkin sa hindi siya maaabot dito. Pero hindi nila kayang palagan si Mighty Savior. With all that said mga kaibigan, he's not even popping his BKB yet. Kumbaga, the boss is still around. Oo. Uy. Sila pa. Okay. Kailangan niya mag-abisal para maka-disable siya. At ito, delikado dito si Kuya Mighty Savior, mga kaibigan. At kunat. Ang kunat. Pag yan, pinatulan niya Queen of Pain, kangkong ka. Grabe naman. Si Kuya Bimbo. Si Kuya Bimbo mo. Oras na, dumadodge ball. Ang Bimbo ng... Dodge ball. Yan ang Bimbo kilala mo. Oo. Alam mo, medyo malayo talo na ni Coco Martin dito. Gabriel Ramos not realizing there's a ward here. The action continues mga kaibigan. Deaths after deaths. You only have 29 minutes and more than 70 plus kills for both sides. Sabihin nyo na ang gusto nyo sabihin sa paglalaro ng Pinoy ng Dota. Walang puro bugso ng damdamin, pero ito talaga yung exciting na laro eh. Oo. Ano gagawa? Ito yung Pinoy Dota eh. Napalaban, dapat ang APJ Season 7 hindi oras na eh. Napalaban na. Wala na takbuhan eh. So those who are watching, ano ibig sabihin ng oras na it's time. Time to shine. Pero I see Mineski Sobord falling behind as well. Konti lang rin yung items nila. Even though Monkey Pueng does the amazing Deathward, dami yung item Pero kailangan nila kailangan nila papigil sa Mipo. At paano mo pipigilan si Mipo Rino Masterino pagka sumihik-slot na yan, Kuya D? At this point, even though Mineski gets another 20 kills, unless the objectives of Arcanis, yung mga towers nila buhay pa, parang blame po sa manalo, Mineski. At for me, and for the next Russian fight, this will be the very crucial Russian fight. The winner will get the advantage, and at this kind of game na kill after kill, you really need that extra life, which is the AG. So I think the next big engagement will happen near the Russian pit. Near, if not in the Russian pit. Yan ang mga digmaan natin dito. And to 3,000 viewers online. Mainit tayo mga kaibigan. Mighty Savior still. If you're wondering what is this tournament, this is the Mineski Pro Gaming League Season 7 Class S Step Ladder. Mineski versus Arcanis. The winner will face CNS next week. CNS ba? CNS next week. Same date. There's a TV reaction going in for Playhard here. Ayaw niya delikado si Playhard dito. Pero the Mipo mas mabilis mag-push. Pero ito Playhard, kinangkob siya mga kaibigan. Atomic mga kaibigan. The magic is still Arcanis, they can take down tower much faster than mas mabilis. Because they have the Mipo.
on their side. And they also have the Troll Warlord dito. So Mineski happy to take down one and go for a trade. Oo, sulit na Pero yun. Mibo is still doing damage on the bottom lane. Tignan natin kung may magagawa rito. Here comes the Queen of Pain. Naku, delikado sila dito. There's the silence. There's the poop. There's the poop. Hindi nakapagbigay ni pero Storm Spirit is here. Mibo nakikipag 4 on 1. And Mibo will go down. At walang malakas sa apat pero muntik niya nang mapatay yung dalawa. Muntik na siya ma-magic flakes pero the biggest problem would be the Roshan kung kaya-kayang solohin ni Troll. Pero I think that's part of the plan mga kaibigan. Diversionary tactics. Tignan natin Mineski. They don't know. Pero aabot sila rito. Jay, nagmadali na rito. Nakakaamoy na masamang balak. Ayun na. Warlord, ito na. Oy! Naku, binagana. Nako, tuloy-tuloy pa rin. Easy-crazy ka lang dyan, Bobby. Nag-buyback yung Mibo just to secure this Roshan and I think they will get this one. What a play by Arcanis. Arcanis with the steal of the game and the graphs are showing that this game is at this point is pretty much even. Pagdating to sa experience point natin, and this is still anybody's ball game. At this point, tingin ko, yung gold hindi na ganun kalaking factor dahil it will all comes down to execution pagdating sa team fight. Will Mineski's bursting capability makapitas agad. Makapitas agad or yung endurance at saka late game power ng Arcanis. Yung Arcanis dito, minum na ng tongkat ali. Napapay the sailor ng mundo sila rito. Kasi dito, Mineski, para silang kamikaze. Pagka nasabugan ka ng magic, tapos. Pero, pag nabuhay ka sa magic na Mineski, sigurado panalo Arcanis. So, it's only a matter of execution. Of course, yung item ni Kuko medyo kulang pa. Hilaw pa. Ika nga, kumbaga sa sushi. Buhay pa yung isda. Yun ang pinaka-problema dito. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng Mineski. For me, Mineski, sila na yung nasa deado rito. And hindi na sila ganun ka-offensive. Kagaya nung mid-game natin natalon sila ng talon ngayon. Very cautious na sila dahil they know that Arcanis, given they have the axe with the Blade Dagger, can easily turn the fight around. Mipo with the Dagger Hex, pwedeng makahuli ng isa. So Mineski, hindi na rin sila ganun ka pwede mag-split push. Nasayang yung opportunity nila mag-split push nang wala pang panghuli dito yung Arcanis. So Mineski, kailangan nila Tsaka yung pinaka-problema nila dito, yung mapa nila lumiliit. Nandito na lang sila hindi na nila kaya kasi sige, makikita nila rito. Sentry ba yun? May sentry words. Easy. Play hard. Easy on the edge of glory is play hard, mga kaibigan. On the edge of glory. On the edge of glory. Delikado. Pero ito si Mighty Savior, the ultimate ka kung akala mo, ang mga sa Luzon, ang mga magaling mga snatch nasa Quiapo. Ito, in-snatch pati ang Ancient Jeepers ng na Mineski mahusay. Naka-dagger na. Tapos ang boxing dito sa Mineski. Sinapak pa yung wala kang pa sa nararamdaman mo, Richen. Napakalungkot, Kuya Eddie. Ay, binabati ko pala si Kuya Eddie. Alam mo ba, namatay na yung RIP, yung kumanda na napakasakit, Kuya Eddie. Hindi mo ba alam yun? Sino? Hindi mo alam yun? Sino ba kumanta nun? Basta! Nabalita yun. Anyway, mga kaibigan, ito na. Mineski is feeling the power of the late game potential composition of Arcanis. Alam mo, anytime you have Mibo and Troll on the opposing team, kailangan medyo aggressive ka kasi pag late game, napakaliit ng chance ang manalo. Given na Mipo ang kalaban, na dito nag-aabang na lang dito si Mighty Savior Bencho, mga kaibigan. Meron siyang dagger dito at ang kanyang lifesteal level 1 lifesteal, Morbid Mask. Oops, nagkakaroon pa ng mga planong breezy. Naka-link conspiracy rito si Storm Spirit. Si Troll naka-scuddy. There's one thing na kailangan nilang balatan. You have to pick your poison. I think Mipo pa rin yung priority. Bakit Kung Palad is down, mga kaibigan. This is the opening Arcanis is looking for. And the tower is not real. Basag ang tore. Pinakamabilis na pagbasag. 9 on 5. The football team is doing it. Ito na, flying B. Na-swap. Na-swap si Viper dito. Mipo going it. Ang ganda lang. Hindi maganda yung wave. Nagkakaupusan. Benchwood Spirit lang napapatay nila dito. Prospero Pichay para sa Senado. BKB holding Jay, keeping Jay alive. The Viper will go down. They will lose 3. Viper with the buyback. Queen of Pain will die as well. Benchwood Spirit nagkakatakbo. Viper with the buyback. That might be the game. This is over for Mineski. Oh my God!
I told you, players, the comeback is real. The comeback is real and wala magawa dito. Nako, si Kuya Kuko. Kwento mo kay Kuya Kuko, namatay agad. Kuya Jay, walang magawa. Queen of Pain, boom! Sabog GG, mga kaibigan dito. At nako, delikado dito, Mineski. Viper just dying back. At napakahusay ng Arcanis. You talk about the lineup, you talk about the composition. Spot on, Kuya Jay. Yung execution yan ang magkakataluhan dyan. Yung Mineski, malakas yung burst nila. Sabi ko, early to mid, yun yung window nila. Kung the mid came to late, wala silang pag-asa sa Arcanis. Oo, tsaka yung opportunity dun kasi, hindi man lang sila nakakuha ng second towers eh. That's a very not so good. I mean, that's a bad decision coming in. Di sila nag-push, di sila nag-gano eh, di sila nag-pumitas eh. Lineup nila, wala silang talagang hero. Well, hindi na mag-give credit to Arcanis dahil you have to give credit to Playhard. Yung kasi si Playhard yung ano dito eh, yung bumuhat ng mid-game eh. Anytime na nagsama tong si Agilus, tsaka si Mang Kepueng, biblinkin si Kuya Playhard at makakahuli siya dalawa. At doon sila nabusit. Imbis na makapush yung Mineski, naka-counter go sila na Arcanis. Hindi rin maganda yung trade ng trade eh. Kills after kills. When you have a troll na nagpa-farm lang, tapos wala naman siya, hindi naman siya natulog. Diyan mo makikita yung brilliance of Arcanis na hindi nila hinayang madala ng bugso ng damdamin ng troll warrior nila na sumama sa gulo. Sinabayaan nilang mag-farm at eto nga, nandito sila ngayon. They are about to finish this game. At this point, wala na kwenta yung boy bawang Rockers, sinalo na lang nila, nagsama-sama technique na lang sila rito. Nagkabakbakan, si Tol Warlord, nasa gitna ng gera. May satanic na siya rito, pwede siyang umara, pwede siyang lumabang kung gusto, pero mukhang nilulure out nila. O sige, nilulure out niya. Pero ako, dami pa dito si Poster Pichay. Ayun ito, tawag, abangan mo, pagbago ng kapi! Bakit si Senior? Sila ba mga kaibigan? Si Kuya Owa, palakol, hindi pa. Play hard. Double palakol, mga kaibigan. Jesse Marsh, falls down as well. Si Kuya Kuko, kailangan niyang lumipad dito. Nako, si Bimbo. The name says it all, mga kaibigan. Mighty Savior! Ang tagapagligtas ng Cebu. Grabe. Arcanis. GG! Game number 1 of this best of 3 series. And we will now go to game number 2. Makakabawi ba ang Mineski? Or medyo nagtagumpay yung mga tropa pips natin from Cebu. At nako, sinasabi ko sa inyo sa ating Facebook giveaway, ngayon nyo na i-hashtag ang oras na Arcanis. At dahil dyan, napakainit. Pag-asa kayo manalo ng bundle. Oo, pumunta kayo dito mga kaibigan. Papakita namin sa inyo. Yung ito mo na yung, i-ano mo na lang.